Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Sa atin pong nakaraang episode ng Revelation series ay tinalakay natin kung ano po ang magiging aktibidades o mga gawain ng mga naligtas sa loob ng 1,000 years or yung tinatawag na millennial reign. Ang mga ligtas po ay wala dito sa lupa dahil ang lupa sa mga panahong yan ay wasak at walang buhay. Kung papaano po ang naging kalagayan ng mundo sa panahon bago mag-umpisa ang creation, magiging ganoon pong muli ang mundong ito during the 1,000 years. Tanging si Satanas lamang ang buhay dito at siya po ay walang kakayahang makaalis dito o makapandaya sa mga bansa. Ang sabi sa Apokalipsis 20 talatang 3, at siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siyang pawalang kaunting panahon. So that's the meaning of Satan's chain. Hindi siya makakaalis dito sa earth at wala siyang madadaya kasi nga patay ang lahat ng mga tao at wasak ang mundo. Kasi nga, gaya ng ating pinag-usapan sa nakaraang episode, ang salitang kalaliman ay nangangahulugan po sa wikang Grego na abusos. Abusos, ito po ay salitang ginamit noong panahon na hindi pa inuumpisa ng creation week sa Genesis. So, babalik uli ang mundo sa ganong kalagayan, sa kalagayang abusos, na sa kalaliman, madilim, walang buhay, walang ayos. So, sa madaling salita, walang buhay na maghahari dito sa lupa sa loob ng 1,000 years, gaya ng paniniwala ng mga iba, no? Ang mga ligtas po kasi ay dinala ni Kristo sa kaharian ng Ama doon sa langit. Doon sila maghari for 1,000 years. So papaano silang maghahari? Sila po ang magpapatupad ng mga hatol ng Diyos sa mga bansa, sa mga tao, sa mga kaharian na sumuway noon sa kalooban ng Diyos. Eh sabi nung iba, bibigyan daw ng chance ang mga tao, yung mga masasama, na makilala si Kristo sa loob ng 1,000 years. Yun daw yung millennial reign. Alam nyo, wala sa Biblia yun. Kahit isang talata, walang supporting verse yun. Eh kung ganun lang din pala, eh di magpakasama na lang tayo ngayon, di ba? Meron din palang 1,000 years na chance para itama yung mga mali at makilala si Kristo, di ba? O, di magpakasama na tayo ngayon. O, pero wala sa Biblia yun. Inventong aral yun na may chance na maligtas pa yung mga hindi naligtas sa 1,000 years. No, wala yun. Kahit isang talata, walang basis yun, mga kababayan. So they will become executors or executives of God's judgment. Kaya nga judgment ang gagawin nila At ito po ang rason kung bakit hindi lubos na winasak ni Kristo ang mundo during the War of Armageddon nung kanyang second coming. Wala rin siyang binuhay na patay na masasama noon dahil hahatulan pa ng mga naligtas itong masasamang ito para magkaroon sila ng final verdict. So kung nais po ninyong maunawaan ng lubos ang buong pangyayari kung papaanong magsisihatol ang mga naligtas for 1,000 years, inaanyayahan ko po kayo na balikan ang naging pagtalakay natin sa episode 38. Nasa itaas po ang link, mga kababayan. Kung kayo po ay naging masugid na taga-subaybay ng ating Revelation series, malamang sa malamang ay napanood na ninyo yung ating naging discussion about sa judgment na ginaganap ngayon sa langit. Yes, may ginaganap ngayon as of this moment. May paghuhukom na ginaganap ngayon sa langit. At yung naging discussion natin dyan ay makikita ninyo sa episode 10 and 11. Alam nyo kasi, mayroong dalawang batch ng paghuhukom. First batch is yung paghuhukom sa mga lingkod ng Diyos, sa mga tumanggap sa Ebanghelyo, sa mga naging mananampalataya. At kasunod nito
ay mayroong second batch para naman sa mga hindi tumanggap sa aral, sa mga taong hindi natakot sa Diyos, sa mga taong nabuhay ng may kasamaan sa mundo. So yan yung dalawang batch ng judgment. Ang sabi ni Saint Peter sa 1 Peter chapter 4 verse 17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos, doon sa kanyang church. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Nakita nyo? Ang sabi, kung mauna sa atin. Meaning, meron talagang mga mauunang huhukuman at meron ding mga susunod na batch. At ang mauuna, ang sabi dyan, ay ang church. Kung mauna sa atin, he is pertaining to the church. At sa judgment na ito, saklaw po ang lahat ng mga sumampalataya sa Diyos mula pa sa panahon ng lumang tipan. Mula pa sa panahon ni Adan at ni Eva hanggang sa end time, mga kababayan, hanggang sa katapusan ng mundo. So ang tanong, kailan nag-umpisa itong paghuhukom na ito? Nag-umpisa po ang paghuhukom na ito noong time na inumpisahang ipangaral ang mensahe ng first angel sa Revelation 14. Ano ba yung nasa Revelation 14? Basahin natin. Ang sabi dito sa Revelation chapter 14 verse 6 to 7, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa, angkan, wika at bayan. So merong anghel na ang sabi, lumilipad sa gitna ng langit at mayroong dalang mabuting balita. Meron siyang dalang ebanghelyo. At ang sabi doon sa ebanghelyong daladala niya, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Ayan, maliwanag yan, mga kababayan. Dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Hindi sinabi diyan na darating pa lang. Hindi sinabi na darating or in a future sense, Ang sabi, dumating. So that's past tense na dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Meaning, sa pagsisimula ng pangangaral ng evanghelyong ito, dumating na rin po yung judgment na sinasabi ng anghel. So this is the first batch ng judgment na sinasabi ko sa inyo. Ito po yung paghuhukom na nagaganap ngayon in the present. At kung gusto nyong malaman ng husto kung kailan nag-umpisa ang paghuhukom na ito at ano ang content o papaanong isinasagawa ang paghuhukom na ito, it's better for you to watch episode 10 and 11. Nasa description box po ang link. At kung gusto nyo namang malaman kung ano ang kahulugan ng ebanghelyong isinisigaw ng first angel, mapapanood nyo naman yan doon sa ating episode na pinamagatang Mark of God, itinatatak na. Nasa description box din po ang link, mga kababayan. So, ang tanong, kailan matatapos itong batch na ito ng judgment? Matatapos po ito bago mag-umpisa ang Great Tribulation. Kasi nga, yung Great Tribulation, ito po ay pagbibigay na ng Diyos ng Kanyang parusa na walang halong awa. So, the Great Tribulation is a no mercy punishment. Bakit no mercy? Kasi sa panahon na yan, tapos na nga Tapos na yung gawain ng pangangaral. Tapos na yung gawain ng anghel na nasa Revelation 14. Lahat ng hindi tumanggap, pasensyahan na lang. Lahat ng tumanggap, sila ngayon yung selyado. And then, pagkatapos ng Great Tribulation, darating na nga si Kristo. At ano ang gagawin ni Kristo pagdating niya? Ang sabi dito sa Revelations 22 verse 12, narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan, ng reward, ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. So, itong second coming is about giving of rewards. Bakit? Kasi tapos na po ang proseso ng paghuhukom pagbalik niya. Di ba nga ginagawa na nga ngayon, pinaprocess na nga itong judgment na ito. Dito magkakaalaman kung tinanggap mo nga talaga si Kristo, sumunod ka ba talaga sa Kanya? Aminin man natin sa hindi, karamihan dyan sa mga nagsabing inaccept nila ang gospel
at sumampalataya sila kay Jesus, hindi naman talaga tunay na sumunod. Nagpabaptize sila, sumisimba sila, pero hindi naman nakita si Kristo sa buhay nila. So this judgment is for them, for the church, at sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos since the Old Testament. At yung pagdating ni Jesus Christ sa second coming is, yun na nga yung pagbibigay ng rewards sa mga pumasa dito sa judgment na ito. So dun sa mga sumampalataya lang, sabi nila sumampalataya sila, sumunod sila, tinanggap nila si Kristo, pero hindi naman nakita sa pamumuhay nila. Sabi nga sa Biblia, ikaw ay tinimbang pero nasumpungan kang kulang. Nakuha nyo mga kababayan? Kaya kung mapapansin ninyo, sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, ang binuhay lang is yung mga matutuwid. Hindi kasama yung mga namatay na masasama. Because this is about the giving of rewards sa lahat ng mga naglingkod lang sa Diyos. Kaya nga ang sabi sa Bible, sa Revelation chapter 20 verse 6, mapalad at banal ang makakasama sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Nakita nyo? So, hindi lahat bubuhayin. Ang bubuhayan lang dito is yung mga banal at yung mga mapapalad. So, ibig sabihin, meron talagang hindi pinalad. Nakita nyo? Merong hindi pinalad at hindi sila makakasama dito sa resurrection na ito. And then, itong mga pinalad na ito, so dadalhin sila sa langit. Maghahari sila doon. Maghuhukom sila doon for 1,000 years para ipatupad ang second batch naman ng judgment. Sa mga panahon na yan, bubuuin ang verdict ng mga masasama, kaya hindi pa sila binuhay. Yun pong ginawa ni Kristo during the Armageddon, yun po ay parusa lamang sa mga masasamang buhay na dinatnan niya. Hindi nakatikim ng galit niya yung mga patay na masasama. So itong mga masasamang ito na patay nung panahon na dumating si Kristo, syempre kailangan silang buhayin para matikman din nila ang galit ng Diyos dahil nga dun sa mga masasamang ginawa nila nung sila ay nabubuhay pa. And that's the purpose of the second batch of judgment. So pag natapos na ang 1,000 years na millennial reign, buo na po ang hatol sa kanila. Yung hatol na yon ang magsisilbing panghampas na bakal. Ang larawan po nun ay panghampas na bakal para tuluyan silang mawasak o madurog tulad daw ng sisidlan na ginawa ng magpapalayok. Ganyan po yan mga kababayan. So ngayon, ang sabi sa Biblia dito sa Revelation chapter 20 verse 5, ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na muli. So again, hindi lahat ng patay ay bubuhayin pagbabalik ni Kristo, no? Mga banal at mapapalad lang ang binubuhay dyan sa panahon na yan. Pero after 1,000 years, yung iba sa mga patay na hindi nabuhay, yun po yung mga masasama at mga hindi pinalad, sila naman po ang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 years na paghukom. At alam nyo ba, nabuhay sila pero hindi sila binigyan ng glorified body. Kasi yung mga binuhay doon sa first resurrection, sila lang yung binigyan itong glorified body. Kung ano yung katawan nila nung sila ay namatay, ganun din silang mabubuhay. Kaya kung namatay silang may sakit, may sakit pa rin sila pag nabuhay sila. Kung namatay sila sa cancer, pag nabuhay sila, may cancer pa rin sila. Kung namatay sila na may galit sa kanilang puso, pag nabuhay sila, may galit pa rin yung puso nila. Kung namatay silang may problema sa pag-iisip, ganun pa rin sila pag binuhay sila. Kung namatay sila na meron silang ambisyon na sakupin ang buong mundo gaya ni Hitler, buhay pa rin. Pag nabuhay sila, ganun pa rin yung nasa isip nila mga kababayan. Yung mga masasamang Roman emperors nung una, kung papaano sila mag-isip, kung ano yung laman ng kanilang puso, galit, kasakiman sa kapangyarihan, ganun pa rin sila. Imagine the world at that time mga kababayan, walang matuwid na tao kahit isa, lahat ng tao sa buong mundo masasama. Kumbaga, nagsama-sama ang lahat ng mga kriminal, lahat ng mga kalonyero, lahat ng mga mamamatay tao, lahat ng mga sinungaling, lahat ng mga siraulo sa balat ng lupa mula pa noon. Nagsama-sama na parang isang grand reunion ng mga masasama, mga kababayan. At pati yung mga higante nung panahon ni Noe, nandyan din. Yung mga masasamang tao nung panahon ng Sodoma at Gomorra, nandyan din, buhay din. Si Gulayat, nandyan din. Si Cain, si Nimrod.
Si Jezebel na masamang reyna, nandyan din. Si Hitler, si Stalin, si Mao Zedong, si Kim Jong na founder ng North Korea, nandyan din. Lahat ng mga masasamang leader sa kasaysayan. Si Haring Saul, si Herodes, si Nero, etc. etc. Yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, yung mga atheist, nandyan din. Masasaksihan nila na may Diyos talaga. Pero huli na wala na silang chance para magbago. Buo na yung hatol sa kanila So tanong, gusto nyo bang mapasama dyan sa resurrection na yan, mga kababayan? Ako ayoko At danangin ko na huwag naman sana kahit isa sa mga subscriber ng channel na ito na makasama dyan. Sana lahat tayo doon tayo makasama doon sa first resurrection kung hindi man tayo abutan ng katapusan ng mundo, no? Kasi nakakatakot pag doon ka sa second resurrection na mapasama Para tayong mga baboy nakakatayin dyan. Biruin nyo, bubuhayin ka lang para maranasan mo yung hatol na ginawa para sa'yo. Sabi ko nga sa inyo, mas malupit yung hatol na yon kasi doble yon ng bigat na inihahatol ng Biblia So, lahat ng mga namatay na masasama from the time of Cain hanggang sa second coming, bubuhayin lahat yan. Hanggang sa parang parang buhangin sa dagat sa dami. Overpopulated ang mundo sa mga time na yan, mga kababayan. Pero alam nyo, walang batang paslit na buhay dyan. Walang baby. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga batang paslit at mga sanggol na namatay, wala namang malay yun sa tama't mali So automatic ligtas yung mga yon. Doon sila lahat nabuhay sa first resurrection. At nung mabuhay sila sa first resurrection, malamang binigyan din sila ng Diyos ng katawang perpekto. Baka binigay na ng Diyos yung kanilang katawan sa kanilang paglaki. Matured na yung kanilang katawan, meron na silang sapat na pag-iisip, and perfect body yon. Makapangyarihan yung katawan nila. Kaya the second resurrection after 1,000 years, there is no baby or infant na kasama dyan. Yung mga taong namatay na may problema sa pag-iisip, since wala naman silang alam sa tama't mali, hindi rin kasama dyan. Kasi, syempre, paano mo hahatulan yon? Alam nga naman, iatang mo dun yung parusa sa mga taong alam ang tama't mali, di ba? So, ano pang mangyayari sa panahon na yan? Sa mga panahon yan, kakalagan po ng Diyos si Satanas sa kanyang pagkakabilanggo. Meaning, muli siyang bibigyan ng pagkakataon na gawin ang gusto niya sa loob ng kaunting panahon. Kung gaano katagal ito, hindi natin alam. Pero ang sabi sa Biblia kasi, kaunting panahon lang ito, mga kababayan. Ang tanong, kapag ba pinakawalan si Satanas, alam ba niya na kaunting panahon na lang yung inilaan sa kanya? Of course, alam niya. Ito na nga, nakasulat na, nababasa na to ni Satanas So question, alam ba ni Satanas kung anong gagawin sa kanya after nitong short time frame na ibinibigay sa kanya? Of course, alam niya rin. Alam ni Satanas kung papaano siya tatapusin ng Diyos. Alam ni Satanas kung anong magiging destinasyon niya. So, this is no turning back for Satan. Hindi siya pwedeng magsisi dahil ang Diyos hindi naman niya nagpapatawad ng anghel pag sila nagkasala sabi dito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y ibinilanggo sa madilim na hukay upang doon hintayin ang araw ng paghukom. So they are not humans na flesh at saka prone sa pagkakamali. No. They were created perfect. So there's no reason for them para magkamali sila. Kapag nagkamali sila, meaning that's deliberate. Choice na talaga nila yon, sinasadya na nila talagang magkamali. So Satan doesn't have any choice kundi panindigan ang kanyang rebellion, mga kababayan. So ang sabi sa Revelations chapter 20 verse 7, pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas. Lalabas siya upang dayain ang mga bansa sa buong sanglibutan, ang Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma. Kasindami ng buhangin sa tabing dagat ang hukbong ito. Tanong, sino ba to si Gog at saka si Magog ayon sa Biblia? Sabi kasi nung iba, yun daw Gog and Magog, yun daw ang Russia at ang China. Saan sa Biblia yun? Wala sa Biblia yun, mga kababayan. Wala sa Biblia yun. Ano nasa Biblia? Sino daw si Gog and Magog ayon sa Apokalipsis? Ulitin natin, lalabas siya upang dayain ang mga bansa sa buong sanglibutan, ang Gog at Magog. Nakita nyo? Ang Gog and Magog ay tumutukoy sa buong sanglibutan. See?
O bakit buong sanglibutan? Kasi kung babalikan ninyo ang Old Testament, ang Gog and Magog ay mga bansang lumalaban sa Israel. So meaning, Gog and Magog are simply the enemies of God people. Pagkalipas ng 1,000 taon, ang buong mundo ay mapupuno ng mga masasamang tao na binuhay sa buong kasaysayan mula sa panahon ni Cain. Therefore, ang buong mundo ay kalaban ng Diyos. Nakita nyo? Ang buong mundo ay kalaban ng bayan ng Diyos. So that's the reason why the book of Revelation used the term Gog and Magog to represent the whole world. Dahil sa time na yan, ang buong mundo ay kalaban ng Diyos. Nakuha nyo mga kababayan? Hindi yan literal na bansa. Alam nyo naman sa Revelations hindi naman literal na bansa ang binabanggit dyan yung Babylonia. O literal bang Babylonia tinutukoy doon? Yung Jezebel sa Apokalipsis. Yung Balaam sa Apokalipsis. Yung Ehipto at Sodoma na binabanggit sa Revelations. Yun ba mga literal na bansa? Mga literal na tao ba yun? Hindi. They are symbolic representation. So itong Gog and Magog, this is not literal countries. Ito ay tumutukoy sa buong mundo dahil ang buong mundo ay magiging kaaway ng Diyos. Ulitin natin hindi ko ito sa pansariling interpretasyon. Nakasulat yan, letra por letra. Lalabas siya upang dayain ang mga bansa sa buong sanglibutan. Ang Gog and Magog. See? So, the whole world is Gog and Magog. Kaaway sila ng Diyos. Kaaway sila ng bayan ng Diyos. Nakuha nyo? So, lalabas si Satanas at dadayain ang Gog and Magog. Meaning, dadayain niya ang buong mundo. Bakit niya dadayain? Bakit niya dadayain? Kasi nga, di ba, masama na yung mga tao kanya na lahat yung mga tao na yon, mga kampunan niya yon. Bakit kailangan pang dayain? Alam nyo kung bakit? Kasi po, after ng 1,000 years, bababa din po ang bagong Jerusalem dito sa lupa. That's one of the main event after the 1,000 years. Ang sabi dito sa Zacarias chapter 14 verse 3, kung magkagayon, lalabas ang Panginoon. Ano daw gagawin niya? Lalabas ang Panginoon. At paglabas niya, makikipaglaban sa mga bansang yon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng labanan. Stop tayo sa talatang ito, no? So, dyan po sa chapter 14 verse 3, ilang digmaan ang nakikita ninyo sa verse na yan? Ulitin natin. Kung magkagayon, lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yon, gaya ng siya'y makipaglaban sa araw ng labanan. Ilang labanan? 2. Yung present na digmaan sa first clause at yung digmaan sa second clause. So, 2. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Mamaya, babalikan natin yan. So, sa next verse, sa araw na yon, doon sa time na lumabas na ang Panginoon, sa araw na yon, tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng Olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng mga Olibo ay mahahati sa gitna niya. Mahahati sa silangan hanggang sa kanluran sa pamamagitan ng napakalawak na libis. Ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilaga at ang kalahati ay sa dakong timog. Ano sabi? Tatayo daw ang mga paa ng Panginoon sa bundok ng Olibo. Doon sa kanyang second coming, kung babalikan ninyo, no? Hindi naman bumaba si Kristo dito sa lupa di ba? Hindi siya bumaba dito sa lupa Sabi nga ni St. Paul, kung magkagayon tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa langit. So dito sa second coming, hindi lumapat ang paa ni Kristo sa lupa, nasa hangin lang siya. Pero dito sa sinasabi ni Zacarias, ang sabi niya, sa araw na yon, tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng Olibo. So this is not the second coming. This is after the second coming. Kasi yung second coming, nasa hangin siya. And this one, lalapat yung kanyang paa sa lupa. Kailan yon? After po yun ng 1,000 years. Kasi nga, during the 1,000 years, kasama ni Kristo ang mga naligtas sa langit. Pag tapos na o pag nabuo na yung verdict dun sa mga masasama, babalik si Kristo dito sa mundo. Kasama naman yung mga banal na naligtas. So this is the third coming of Christ. The first coming is nung ipinanganak siya ni Maria. That's the first coming.
The second coming is nung dumating siya sa hangin kasama nung kanyang mga anghel na nagkaroon ng rapture. And the third coming, bababa siya sa bundok ng Olibo, lalapat yung kanyang mga paa doon, at kasama naman yung kanyang mga banal na kasama niya sa langit ng 1,000 years. Ito po yung tinatawag na third coming. At ito na po yung katuparan ng hula na sinabi ni Enoch. Ang sabi niya, at ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adan na nagsasabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal. Nakita nyo mga kababayan? Hindi ito second coming kasi sa second coming ang kasama niya mga anghel eh. Dito sinasabi ang kasama niya dun sa kanyang pagdating is mga banal. Yung kanyang laksa-laksang mga banal. Nakita nyo? At pagbaba ni Kristo, siya kasi yung unang bababae, lalapat muna yung kanyang paa sa bundok ng Olibo. At pag lumapat yung kanyang paa sa bundok ng Olibo, ang sabi, mahahati sa gitna itong bundok na ito at magkakaroon ka ng patag na lugar o libis sa gitna. Sa araw na yaon ay tatayo ang kanyang mga paa sa bundok ng Olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silangan. At ang bundok ng mga Olibo ay mahahati sa gitna niya, sa silangan hanggang sa kanluran, sa pamamagitan ng napakalawak na libis, yung patag na lugar. Ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilaga at ang kalahati ay sa dakong timog. At kayo'y magsisitakas sa libis ng aking mga bundok, sapagkat ang libis ng mga bundok ay aabot hanggang sa Azal. Kayo'y tatakas gaya noong kayo'y tumakas mula sa lindol ng mga araw ni Uzias na hari ng Huda. Pagkatapos, ang Panginoon kong Diyos ay darating kasama ng lahat ng mga banal. Nakita nyo? Mahahati sa gitna, magkakaroon ng napakalawak na libis or valley, and according to the next verse, ang Panginoon kong Diyos ay darating kasama ng lahat ng mga banal. Hindi mga anghel ang kasama niya. Ang kasama niya yung mga banal na kasama niya nung 1,000 years. Nakuha nyo? At ang rason kung bakit papatagin yung gitna ng bundok ng Olibo, kasi po, doon po bababa ang bagong Jerusalem. Kung itutuloy natin yung hula ni Zacarias, ang sabi pa dito, at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyo'y magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Sa verse 11, at ang mga tao'y magsisitahan doon at hindi na magkakaroon pa ng sumpa, kundi ang Jerusalem ay tatahang tiwasay. So again, the main reason kung bakit papatagi ni Kristo ang bundok ng Olibo kasi doon tatahan ng tiwasay ang Jerusalem eh. At ang Jerusalem na tinutukoy dyan, yung bagong Jerusalem na bababa sa langit. Hindi po yan yung Jerusalem na nasa Israel ngayon na ginigera ng Hamas, no. Hindi po yun, maling-mali yun. Winasak na nga ni Kristo ang lupa nung Armageddon eh. And within 1,000 years, ang lupa is guho. Walang tao dito. So, hindi pwedeng yan yung Israel na literal o yung Jerusalem na literal. No. Kasama yon sa winasak ni Kristo sa Armageddon. Kaya itong Jerusalem na ito na tumahang tiwasay doon sa gitna ng bundok ng Olibo, ito'y Jerusalem na galing sa langit. Yung bagong Jerusalem. Ang sabi sa Revelations chapter 21 verse 2, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. So bababa yung New Jerusalem, kumbaga parang isang super giant na city. Super giant na bababa, literal, from heaven to earth. Nandoon ang lahat ng mga naligtas, nakaupo sila sa kanilang trono. Kaso may problema eh. Ano problema? Pagbaba ng New Jerusalem dito sa lupa, yan ngayon ang pagtatangkaang agawin ni Satanas. Ang sabi dito sa Revelations chapter 20 verse 9, at nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig. So meron pang isang gera, di ba? Doon sa binasa natin kanina sa Zacarias, ang Panginoon ay lalabas at makikipaglaban, gaya daw ng pakikipaglaban niya ng una doon sa panahon ng labanan. So there are two separate or distinct battles. Again, the first battle is nung time ng Armageddon, nung second coming. And the second battle is ito na nga,
dahil tatangkaing agawin ni Satanas ang New Jerusalem pagbaba nito, and this is the second battle na paglalabanan ng Panginoon. So may pagitan na 1,000 years dito sa dalawang battle na ito. At sa mga panahon na yan na nakababa na ang New Jerusalem dito sa mundo, dadayain ni Satanas ang lahat ng mga tao, ang buong mundo, yung mga taong binuhay dito sa second resurrection. At ang rason kung bakit niya dadayain kasi nga interesado si Satanas dito sa New Jerusalem Gusto niyang agawin. The possible deception is, syempre magtataka yung mga masasamang tao paano silang nabuhay. Ang alam nila, patay na sila So that's an opportunity for Satan to tell them that he is the one who's responsible to their resurrection. Sasabihin niya na siya ang bumuhay sa kanila. At sasabihin niya na for hundreds and thousands of years, nasa libingan kayo. Ako ang pinuno ng mundong ito. Ako ang nag-unite sa lahat. Pero inagaw yung ating kaharian. And since ako ang bumuhay sa inyo, kailangan nyo akong tulungan na mabawi yung lungsod na yon dahil atin yon. So yan ang pandarayang possible na gagawin ni Satanas. Remember, the New Jerusalem was made of gold. And during that time, wasak na wasak ang lupa dahil sa mga events na nangyari before the 1,000 years. Sasabihin niya lang na nagkaroon ng malaking gera and nakuha ng mga kaaway niya yung seat of power. So nandun si Hitler, nandun si Napoleon Bonaparte, nandun si Stalin, nandun si Julius Caesar. Lahat ng mga leader sa buong kasaysayan, mapahari, mapaprinsipe, mapatribal leader, mapapresidente, mapaprime minister, as in lahat ng mga leader sa kasaysayan na hindi natakot sa Diyos nandoon. And Satan will arouse their desire to conquer para sakupin yung lungsod na yon. Kung conqueror ka, hindi mo ba pagnanasaan yung lugar na yon, gawa sa ginto yun? Ang mga gates nun gawa sa perlas. So talagang maa-arouse ang desire mo kung conqueror ka. At para mapahanga sila, ipapakita ni Satanas yung kanyang kapangyarihan, magpapakita siya ng mga kahangahangang milagro, hanggang sa mapaniwala silang lahat na siya ay isang makapangyarihang prinsip, a very powerful world leader. Gagamitin ng bawat isa ang kanilang talento sa pakikipagdigma, and doon sa loob ng kaunting panahon ni Satanas, bubuo sila ng mga advanced na kagamitang pangdigma. Wala silang kamalay-malay na si Satanas na pala, yung diablo na ang namumuno sa kanila. And imagine lahat ng mga batikang mananakop mula sa panahon ni Cain, titipunin silang lahat ni Satanas. And they will gather their forces. Yung mga hukbo ni Hitler, buhay lahat yon. Yung mga hukbo ni Stalin, buhay lahat yon. Yung mga hukbo ni Shi Huangdi, buhay lahat yon. Yung mga hukbo ni Queen Cleopatra, buhay lahat yon. Mga hukbo ni Vladimir Putin, kung siya man ay mamamatay, bubuhayin din siya. And then yung kanyang hukbo. And Satan will have all the nations against the holy city na bumaba kasama ni Kristo. Pero kung papaano yung ginawa ni Kristo sa Battle of Armageddon before the 1,000 years, ganun din ang gagawin niyang pakikipaglaban sa mga bansang ito na titipunan ni Satanas after ng 1,000 years. So, the question now is, papaano tatapusin ni Kristo itong gerang ito? And what will be the aftermath of this final war? Yan po ang magiging paksa natin sa susunod na episode, mga kababayan. Masasakop kaya ng hukbo ni Satanas ang bayang banal na bumaba sa bundok ng Olivo? Ano ang gagawin ni Kristo sa kanila? Ano ang gagawin ng mga banal na nasa loob ng Holy City? Ano yung hatol na ibinaba laban sa mga masasama? How they can defend the city? Yan po ang magiging paksa natin sa mga susunod na episode, mga kababayan. So, huwag kayong bibitaw sa ating Revelation series. Kung gusto ninyong umpisahan ang series mula episode 1, nasa description box po ang link ng playlist. So muli ay maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo, and to God be the glory.